mga ka-EA? So for today's video, so kagabi umattend tayo ng awarding and then Christmas party ng TDFC. So ang update, so kahit pa paano, meron naman tayong inuwi na sertipiko. Ito is yung certificate ni Frankie Boy. Nag-5th overall champion siya ng 3 laps fan race ng TDFC. Ayan, so ito yung memories, ito yung iniwan sa atin na karangalan ni Frankie Boy. Bagamat di siya nakawin ng last lap nung Derby, Santa Ana, umasa pa rin tayo na balang araw, baka sakali makaalala. Pero hindi man sana sa mabuting kamay si Frankie Boy. Ayan, napakagandang experience nitong last na North na karera natin. So, ito, unang beses ko lang din palang susubukan itong golden powder. Ayan. So, nagmimekos-mekos ako once or twice a week for preparation tsaka conditioning ng mga wires. So, ito, nagmekos-mekos tayo. Pero ito, hindi lang to simpleng golden powder. Yung normal or yung usual na ginagamit natin na patuka, which is yan, kalapatid mix, syempre, di ba? Ayan, shoutout kay Sir Ronald Gonzales. Tapos, the same time, may halo na yun na pellet. No? Tapos, naglagay tayo ng garlic oil for binder. Tapos sabay kasunod nun, eto nga, golden powder, pink mineral, uling, yung powdered na uling. The same time, naglagay din tayo ng Picotrin. Tsaka yung electrolytes ng Microbest. Ayan, ito siguro baka pahabulan ko pa, lagdagan ko ng konting grits lang sakali. Ayan. So, ito yung ating routine para sa ngayong umaga. At napakaganda rin kahapon ng simula ng ating araw. Dahil kahapon nag-uwian yung mga nawala nating ibon, which is nung second training at saka nung third training. Ito magkahiwalay na training to nawala. Pero sabay sila bumalik kahapon, linggo ng umaga, mag-aalas 7. Pa-release pa lang yung port training natin ng saan ba yun? Santa Rosa, Laguna. 3 yung niload natin. Tapos sila yung dumating. So, unang dumating is eto, yung nawala ng Tanay Rizal. Ayan. Sobrang payat. Tapos yan, pansin nyo naman, no? Puro putik ang singsing. Ayan. So, hiniwalay ko muna etong si Mingming. Ito yung napusa natin recently. Hindi rin talaga maganda yung kondisyon niya, no? Pero nasa under observation ko niya. Kaya lang, kailangan natin siyang isampa sa training. Kasi nga, syempre, south na So, tingin ko naman kaya niya. So, nangyari, second training ng Tanay Rizal, nawala siya. Tapos, linggo na nga siya bumalik. Siguro more or less mga 6 days or 5 days siya nawala. Tapos, ito naman, nawala to ng hala-hala. Ayan, hala-hala. Bumalik to kahapon din. Magkasunod na sila siguro. Walang 10 minuto yung pagitan. Ito yung dumating natin na pangalawa. Si Lady Inbreed. So, parehas kong nire-recover etong hen na to. So, most likely siguro ito mga more or less maximum na pahinga nito sa akin. Dapat 7 days or 1 week. Ito mga 3 to 4 days. Tapos, babalik na natin agad sa training. Kasi nga, napakabilis ng pacing ng training natin sa SDR. Actually, pa 70 kilometers na tayo this coming week. Tapos, 90, 100. So, kailangan makahabol ng mga ibon natin na tinetraining. Especially yun nga yung mga bagong dating. So far, yung recent training natin na Santa Rosa, nasa 60 kilometers lang naman din yun. So, eto yung ating kinarga nung nung araw na yun. So, first dropper natin, ito, si Admiral. Nag-base na lang ako sa CCTV footage kasi maaga pasok ko. Hindi ko talaga sila maaabutan. Sumunod to, pangalan nito? Si Kyoto. Ayan. Tapos last drop na natin itong si Ampon. So, magpaparonda tayo today. And then sasama natin sa ronda si Choknat. Ayan. Sasama siya, magiging member na siya ng Team Summer natin. So, yung Team Summer original lineup is ito. Ayan, 1, 2, 3, 4. Yun, meron tayong hinahabol doon na binuviewing. Tsaka si Biggie. Ayan, yung pinaubaya sa atin ng isang tropang kalapatids na nasa abroad. Pero yung lock niya nandito sa Pinas. Ang nagmamanage yung pinsan niya ata, tsaka yung wife niya. So, nagpadala siya sa atin ng isang ibon para at least masubukan niya yung linyada ng breed niya. High milim daw yan na nakakross dun sa bloodline ni amigo ni Idol Punong Ministro. Ayan. So, nakaready na rin yung mga
gagamitin natin, syempre, pakainan, tubigan. Ayan, oh, yung mga stock natin na hen. Tapos, yun nga, asan na nga ba yun? Ayun, yung patokan na ginawa ko kasi kailangan ko na rin talagang magpakain. Ito, isinasama na rin natin yung mga breeder, no? Para at least maganda yung forma nila kasi nga nakapahinga na tayo sa mga ibon, especially yung mga ibibreed natin by March, by preparation ng susunod na season ng South. Oh, ayan, yung condition ng mga ibon natin dito. Ito na lang yung maiiwan na maibibreed natin ito. So, may kasunod na siyang clutch. Pawalay na yung YB nila dito. Ganon din dito. By Wednesday, pawalay na. Ayan, maraming salamat nga pala dun sa mga tumalpak sa ating patrending bird. Ayan. So, para sa update na sa Facebook page naman yung buong detalye nung winner. Ayan. So, medyo makulimlim pa dito mga kalapatids. Pero, past 6 na. Siguro mga 6:30 na. At sadyang medyo makulimlim lang. Kasi nga, pagkagantong season, bare months is mas mahaba ang gabi kaysa araw. Ano? 75 years later. Ito nga ang binuviewing natin, naka-scheduled na rin to na pakawalan natin sa Merkules. Dapat nung nakaraan pa, kaya lang umuulan. So, ito na, si Diggy Idol. Ayan, oh. Naka-commercial na rin lang siya na PHA. Tapos may ina rin. Ayan. Jaime Lim, Cross, Idol Amigo, Punong Ministro. Ayan. Subukan natin na mapabadshare muna, syempre, bago natin mailipad by summer next year. So, yung summer race naman natin, yun na yung kasunod agad nung South natin. Ayan, bilisan lang ang pacing ng race natin. Especially sa BBCM, ayan, BBC Manila. So, good thing kasi, yung pang South natin, especially yung mga Arthur Banded natin, is kompleto. At na-kompleto ulit sila. So, ang challenge na lang sa atin ngayon is ma-recover sila ng 1 week at maibalik din sila agad sa training. Kasi nga, target goal natin, maisampa natin lahat sila sa derby. At hopefully, even sa national race. Kaya lang yun nga, malapit pa nga na nawawala na iba natin. Ang galing! Ang galing! Pero syempre, bigyan natin ng chance. Kasi, yung lahi naman natin nung nakaraan na nilipad natin ng Javier Leyte. Itong si Lady Mina to. Ayan, background check lang tayo sa training nito nung mga nakaraan. Sobrang bagal talaga nito nung nililipad natin ng ng tawag nito ng BFRC. Ito naman ganun din, mabagal din yung tatay niya. Pero at least nung mga panahon na nag-derby, nagbago yung pace ng derby nila. I mean, nagkaroon sila ng ng development sa lipad, which is nakatawid pa ng dagat at nag-Javier Leyte pa. So